Hello, good afternoon. My name is Anasario Chivaria and my major is English, which is BC English, major in English. And we would like to conduct interview. Our title is Challenges Encountered by Secondary BSc Filipino majors in passing Catholic College using English as a medium of instruction. So are you ready for the question? So for the number one question, which is academic writing. So number one, can you describe experience in writing academic papers in English? Para po sa akin, kapag nagsusulat sa wikang sa English po ay parang mas gusto ko siya kapag English. Pero kapag nagsusulat na, iniisip ko ba kung tama ba yung grammar ko kasi hindi ako sanay or hindi ako masyadong marunong sa sa pagsagot ng sulat sa paper test. At inisip ko pa, parang ang dami mong naisip sa utak mo. Pero pagdating sa pagsusulat mo, parang yung pag nasulat mo siya, parang kapag binasa mo siya ulit, parang umalis na siya. Parang okay. Masasabi ko na nahihirapan pa din ako na parang English na gumagamit ng English sa pagsusulat. And for the number two question, what specific difficulties do you encounter when expressing your ideas in English writing? And then, sabi ko kanina, nahihirapan ako ng mag-isip o maghanap ng mga tamang vocabulary para maipugma ko yung mga naisip ko. Kasi kung mga sinasagot ko sa Tagalog muna sa isip ko, tapos in-English ko sa isip ko. Tapos may magkakataon na hindi ko alam yung term sa English, kung ano term ba nito sa ano yung isip ko. So doon ako na nahihirapan. Tapos yung iba yung gusto ko magsalita o magsabi, pero hindi ko exact term, ano ba yung tamang term sa English. So let's proceed for the number three. How does your knowledge in Filipino language affect the way you write in English language? Kasi ano natin, malaki yung ang epekto nito dahil madalas ako translation. Ang structure ng sentence ko ay Filipino nga, pero need kong i-translation sa English word. Kaya minsan parang ang awkward ng dating kapag ginanong sa Filipino, tapos ginanong mo siya sa English, parang ang pangit ng drama, hindi tugma. So now let's proceed for the part two, which is the oral presentation. So for the number one, how do you feel when you are required to give an oral presentation in English? Kapag ginagamit ko yung wikang English sa pagpipresenta, nakakadama ako ng sobrang kaba. Pakiramdam ko kasi mas tinitingnan ako ng kaklase ko kung magkakamali ako sa grammar or mali yung pronunciation ko sa isang word. And mas nakikita na yung pagkakamali ko ibig na yung content ng report ko. And for the number two, what challenges do you usually experience while presenting using the English language in front of the class? So, una ko is, mental block, sa ulo. Kasi, ang ganda naman nasa isip mo. Tapos, kapag nasa upuan ka, naisip mo siya. Tapos, pagdating sa harapan, parang, mental block ka na. Hindi mo na alam kung ano sasabihin mo. Parang, ang ganda siya kaganina. Gusto mo sabihin. Pero pag talaga sa bunga mo, parang, ang bakit na hindi na maganda. Iba yung nakalagay sa utak mo. Kaya sa mga sinasabi mo. So now let's proceed for the part two, which is the presentation. So this is the number one question. How comfortable are you reciting or answering questions using the English language during class discussion? Para sa akin, kung magre-rate ako, 1 to 10, parang sa akin, 3 or 4. Kasi, hindi ako comfortable or hindi ako confident na answer na
sa isang question ng teacher na gumagamit ng English language. Kasi, natatakot na ako mabulol, mali yung grammar ko, or mali yung pagkakasalita ko ng English. Parang gusto ko lang makinig kaysa magtaas ng kamay. So, thank you so much. So, for the number 2 question, what usually goes through your mind when a teacher asks you the question in the English language? Unang isipin ko, sana huwag ako. At, parang kapag meron siyang index card. Tapos, kung magbabanggit na, confident naman ako na hindi ako kilala ng teacher, kaya hindi naman napagawa. Pero kapag minahang siya index card, lagi ko yung i-wag ako, natatawagin. Kasi ang hirap talaga para sa akin, hindi ako sanay na magsalita ng English. So now, for the number 3 questions, what factors make you hesitant or willing to participate in recitation using the English language? Hesitant ako kapag alam kong strict yung teacher sa grammar ka. Alam mo na kung sino yun. Pero willing naman ako kung alam ko yung pinaka idea ko. Pero alam ko naman na minsan na sasabol o nakaparticipate sa pero kaya naman kung pinakailan. So now, I proceed for the question or the part 4, which is the influence of English on classroom interaction and engagement. So, here's the question number 1. How does the use of English language as the medium of instruction affect your participation inside the classroom? Para sa akin, nagiging passive learner ako, which means nakikinig or meron naman ako natutunan pero hindi ako aktibo sa participation or mga recitation niya. Parang naiiyak kung madami kang gustong i-share, tanong sa teacher, pero mananinig ka na kasi parang nakakapagod mag-construct ng sentence sa English sa gitna ng mabilis na discussion kasi hindi mo at least ka mag-isip para makasabay ka. At kung makakagawa ka naman, tapos na yung tanong o ibang topic na yun. Parang, yeah. And for the number 2 question, can you describe situation where using English language encourage or discourage you from participating? Sa unang sumasok sa usapan niyan is yung magde-debate na gamit mo English. Kasi need mo na mabilis na pag-iisip para makontra yung isang grupo or yung kabilang grupo sa kanilang sinasabi. At need mo talaga na ang critical thinking yan. So for the number 8 question, how does the teacher's influence in English language impact your willingness to speak and share ideas? Nakaka-intimidate kapag sa una kapag yung teacher is sobrang fluent at mabilis mag-English yung teacher na yun. Pero mas nagiging comfortable ako kasi kapag yung marunong din yung teacher na parang yung example nito is may teacher na nagdadaan-dahan. Yung parang hindi ko lang nakalili sa sagot mo sa English. Parang doon mas So much. So let's proceed for the last part. So which is the coping strategies and adaptation. So are you ready? Yeah. For the number 1 question, how do you cope with the difficulties of using English language in your classes? Minsan kong ginagawa is nagbabasa ng English, pwede din ako manood ng mga nakasab para yung naririnig ko siya kasi nababasa ko siya at sinusubukan ko tinatry ko practice na mayroon kang kinakausap ko yung sarili ko parang how are you today? I'm good, I'm doing well. Yung kahit simple lang, kahit mga 10 minutes, 30 minutes ba isang araw pa. Tinatry ko siya.
And for the number 2 question, how do you prepare for oral presentations or recitations that conducted using English language? Una-una kong ginagawa is nagsusulat ako sa isang papel or yung script na pinapractice ko mag-isa yung parang pagsasalita at minsan nagre-ready din ako sa mga listahan ng keywords na alam ko mga kalimutan ko yung pinaka-importante sa isa kong presentation para hindi ako ma-mental block at yun. Thank you so much. So, for the number 3 question, how does code switching help you understand lesson or express your ideas? Like super talaga yun, yung code switching na sinasabi. Kasi kapag hindi ko talaga kaya ng English, nagpapalit ako sa Filipino para mas naitawid ko yung point ko at mas masiguro na naiintindihan ako ng iba. And for the number 4, who or what helps you most in overcoming your difficulties in using English, like peers, teachers, substitute? Ang pinakamalaking tulong sa akin is yung mga kaibigan ko kasi kapag nag-recitation, nagbubulungan sila sa likod ko kung ano ba yung need kong sabihin or mga tamang grammar or words na kailangan sa isang sentence na ginagawa ko. Yun. Yung pinakulit nila ako na walang halong pag-uhus. Thank you so much. And for the second, okay, thank you so much. And for the second to the last questions, so can you describe change in your confidence or skills in using English over time? Yung halimbawa nito is nung first year talaga takot na takot talaga ako. Pero na yung second year, tinatry ko na kahit hirap pa din at alam ko kahit na mali-mali yung grammar ko. Pero pamunti-munti na tinatanggal ko na pamagito ng training na mas need natin na sumuko kahit mali-mali yung grammar. At least nag-improve tayo. Thank you so much. And for the last question, what advice would you give to other Filipino majors who struggle using English language to those subjects that use English as a medium of instructions? Una ko na sa masasabi ko is huwag tayong matakot na magkamali. Kahit major man tayo, kailangan din natin maging bihasa sa English dahil na language teacher tayo kasi need natin yun kapag nag-master tayo. Isa dalawa yung matatakal doon. At para maging mas malawak din yung ating kakayahan bilang puro sa hinaharap. Practice lang tayo ng practice. At huwag natin ikakaya yung pinag-anumulan natin or yung unang ikakalimutan ng unang linggo natin. Yun lang. Thank you so much. That's all.